Hindi ito na, didaksyon. Didaksyon kasi ano. Katapusan mo, eh? Katapusan mo. Mayong gabi ka natong tanan. Mayong gabi. Ngayon kita sa katapusan nila mo sa Tunitson no si Alfredo Vida. Ini ang matagdiki kay muhalan pagampo sa Tunitson no. Kaya sa katapusan ug ang gumala karon dikiki sa laing kuan Madapo, no? Lower Madapo. Kung bago lang po naman si Brad Loloy, naghatag po galat pagampo, no? Tungsungon. So, niya na kami, ang paghatag pagalat, pagampo, kaya sa katapusan lamay sa tungsun na si Brad Alfredo. Magagay pagsugod, palihog, manindog ang tanan, kaya sa pasiyon ng awit. Sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsoon ko diha ni Kristo, maayong gabi kanatong tanan. Aniya kita karon dinhi nagkatigaw niining adlaw o gabi una. Uban sa pamilya ug mga parinti sa atong igsoon nga mipanaw na niining kalibutan. Aron sa paghalad ug mga pag-ampo alang sa kalag sa atong igsoon nga si Alfredo. O garon pagpamati usab sa pulong sa Dios aging pag-andam sa atong kaugalingon maghilom kita sa pagpipila ka gutlo atong pamalandungan ug hinulsulan ang mga pasala nga atong nabuhat batok sa Dios ug sa atong isig katawon. Ipalayo nato karon ang atong paghinulsol pinagi sa pag-awit. Kaluyan ang takita sa Dios nga magagahong sa tanan o pasayloon sa atong mga sala, dadon ang takita niya ngadto sa kilabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita. Nangamuyo kami Ginoo nga ang kalag sa among igsoon nga si Alfredo kanisang ika-siyam nga adlaw sa iyang pagkamatay. Gihandom namo panumbalinga unta Ginoo pagpauban sa imong mga santos o pinili. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Imong anak kabuhi uban hari uban kanimo sa Espiritu Santo hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manlingkod tanan sa atong paminawon ang unang pagbasa sa pulong sa Dios. Tinutlo gikan sa basahon sa ikaduhang Makabeo. Nagpaamot usab siya gikan sa tanan niyang mga tawo ug mikabat kinig 2,000 kasalapi nga plata. O gipadala kini ngadto sa Jerusalem aron gamiton alang sa usa ka halad alang sa sala. Si Judas naghimo niining hamili nga butang tungod kay nagtuo siya sa pagkabanhaw. Kung wala pa siya magtuo nga ang patay mabanhaw, usa unta ka butang nga binuang. Ug walay kapuslanan ang pag-ampo alang sa mga nangamatay. Tungod niining malikon og Dios nun nga una-una nga ang tanang mga tao nga nagtuo sa Dios makadawat og usa ka ganti nga kahibulunan. Si Judas nagandam alang sa usa ka halad.
aron malingkawas ang nangamatay sa ilang mga sala. Mga igsuon, ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo, ang akong kalag giuhaw kanimo, o Ginoo akong Dios. Ang akong kalag iwaw kanimo o Ginoo akong Diyos. O Dios, ikaw ang Dios, na akong gipangita. Kanimo ako nangandon, sama sa yuta, nga giuhaw, walay tubig o walay kinabuhi. Ang Akong kalag iwaw kanimo o Ginoo akong Diyos. Sa ingon nagasud-on ako kanimo, diha sa sanktuaryo, aron pagtan-aw sa imong gahom ug sa imong himaya, kay ang imong kaluoy maayo kaysa kinabuhi. Ang akong mangabil naghimaya kanimo. Ang akong kalag iwaw kanimo o Ginoo akong Diyos. Sa ingon niini, daygon ko ikaw samtang buhi pa ako, sa pagbayaw ko sa akong mga kamot. Sangpiton ko ikaw uban ang imong ngalan, ingon sa kabuhong sa usa ka kabangkete. Mabusog ako ug sa masadya nga mga ngabi, nagdayeg kanimo ang akong baka. Ang akong kalag iwaw kanimo o Ginoo akong Diyos. Baliw ng dito atong kasidungan. Aliw maninyo, kasilungan tayo maninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Og mingon kanila si Jesus, ayaw kamo kaguol. Sali kamo sa Dios ug salig usab kanako. Sa balay sa akong amahan, adunay daghang mga lawak ug moadto ako aron pang-andam og dapit alang kaninyo. Ug kung atuan na ako dito ug makaandam nagdapit alang kaninyo, mubalik ako ug kuhaon ko kamo aron bisag asa ako atuwa usab kamo. Nahibalo kamo sa dalan paingon sa dapit nga akong adtuan. Apan si Tomas mingon kaniya, Ginoo, wala kami mahibalo kung asa ka paingon. Busa, kung saan man namo pagkatultol sa dalan. Si Jesus itubag, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kundi moagi kanako. Karon nga nakamo kanako, makaila usab kamo sa akong amahan. Ug sukad karon nakaila na kamo kaniya ug nakakita kaniya. Mao kini ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Dahil ikaw o Kristo. Palihog sa paglingkod. Parang sa atong kuhan, tawagon na to ang atong share sa atong suod sa buhat. Si Brad Ray Diaz. Mayong gabi sa tanan, sa pamilya Nadila, in behalf sa panon sa St. Jude, among itunol po na mo ang kinasingkasing pagduyog sa kasubo. Na makonsidered na to ni nga bliss kayo ta karon nga nakatapok. Kay lingon sa usa ka maalamon, dili tanang matahong maayo. Apan ang tanang maayo matahong. Marcos chapter 10 verse 18, wala na may makalabaw sa kamaayo sa Ginoo. Amen? Yang anuman nga nakagahin magyutag panahon, ining gamay nga sakripisyo,
nga lisod man ni buhaton para sa uban. Tungod kay nasayo ta nga kita gihigugma sa Dios. 1 John chapter 4 verse 10 ingon pa si San Juan, dili kita maoy unang nahigugma sa Ginoo. Ang Ginoo may unang nahigugma nato. Kay sawa patakaila niya, gihigugma na ta niya daan. Bisan wala ta manghiram, gipahiram ta niya kinabuhi. No? Karon ang butang nga gihiram, musugotag sa dili, bisan dili pa nato ni iuli, ang tagiya nay katungod bubawi. Watay gahom makabalibad. Reminder sa duwa tanan. Ingon pa sa science, ang definisyon sa patay, kamatayon, cease to exist. Kanabang ihunong na sa iyahang pagkamao. Nihunong na pag-existar. Pero ang definisyon sa Biblia, gingon dito sa Ecclesiastes chapter 12 verse 7, panagbulag sa lawas o kag manasbulano ng kalag. Dito na ko nakuha itong October na siya. Gali arades bulan no kay kag no day sunod buwan. Pero kag lagi ngaway sudlan na interior. Ano ba ng termino sa kag niya? Ang kalok kao panagbulag sa lawas o sa kalag. Ang atong lawas nga gikan sa yuta naa sa Genesis kapitulo 2 versikulo 7, ang Dios na naog mikuha og yuta, iyang gidisinyong tao unya iyang gihuypan ang ilong. Katong yuta nga gikuha, giporma to niya tao, mauning atong lawas. Ang tawagan ni San Pablo 1 Corinto kapitulo 15 51 ngadto 58, ingon siya, dili kitang tanan mga matay, kundili kitang tanan kalit nga mga usab. Inig kaguba ni ining atong payag, termino niya payag sa lawas, ilisan sa Dios og lawas nga mahimayaon. Kining madugta, kining maguba, ilisan sa Dios og lawas nga di na maguba. Ang atong lawas gikuha gikan sa yuta, unya katong gihuyop sa Dios, mao to ang atong espirituhanong kalag. Nga sa panahon kamatayon, muatubang tos Ginoo. Hebreo kapitulo 9 bersikulo 27, ingon pa si San Pablo sa iyang sulat sa taga Hebreo, it is appointed unto man to die once, and after that be judged by God. Himbutan sa Dios kitang tao mamatay kausa, walay kaduha ha. Kadungog magukunin, dito nagisdikos, kaduha lagi itong matay. Okay nga ni mga nahitabo. Hintawag ang anak, kay ang papa dito sa ospital, i-declare as doktor patay, wanay pulso, wanay ginhawa. Pagtawag karon yung anak, problema ron ganay bill dito hospital nga 5,000. Na dito sa Dinsor kay naman po yung mga asosasyon nito mga pasugal niya. Sila'y bahala sa baboy, sila'y bahala sa lubong, urinarya. Kadungog man siya. Ato lang bayaran ng hospital pero atong pa hantakan, hulaan. Kaya unang anak, sige salamat. Diyan po, bayaran ng hospital. Mugawas lang tayong papagikas murgi, pagpalong yun, tulod sa murgi, hilihok mong kamot. Ano ang hilo? Ang kariyo ba? Yung tawag na po sa balay, buwi si papa. Ingon tong sugarol, patay. Ang 5,000 to alam. Nabayad ko. Pero after pila ka adlaw, namatay niya. Dito kaduha namatay.
Wag ito mo one times dormiro. Di ba na may instances nga usay mawa bitaw ang pulso sa pasyente, mawa ang ginhawa mo bitaw moingon ang uban nga ay sag ipa-imbal sa mar taga isag pila ka hours ibasin niya ulihan to ba may litson ni mo kremit pagkatabla pagka pulburo na so nahitabo kausar gito pero term lang to nga murag nahimong kaduha. Walang gingon sa Hebreo chapter 9 verse 27, gibutan sa Dios ikaw ako kitang tanan mamatay kausa. Nana ba mo'y nakita sa menteryo nga born 1921 died kaduha wala ay isa ka gyud nang gibutan dito kanus-an namatay humani ana hukom. Amen. Muna ka lang dili gyud ta angay mainggit sa mga kwartahan, sa mga tao nga gitanaw nato nakalamang sa tuwa, unya dili po data angay manghambog nitong mga tao nga nakatanaw ta nga nakalamang ka. Meaning diri sa kalibutan, kitang tanang tao equal ka. Genesis chapter 1 verse 26, gibuhat sa Dios ang tao, sama niyag dagway, sama niyag kasamahan. Ubos lang ta diutay sa mga anghel. Pero gitagaan tag pareho nga dignidad. Ang pinakadabis ang tao makabantay nga naay mahinungdanon sa kinatibuk-an natong pagkatao nga angay nato ampingan. Dili lang ning lawasa kay ning lawasa day amping da. Ang angay di ay natong tagaag bugat nga pagtagad ang atong kalag. Amen. Kung ang lawas, pamahaw, paniudto, panihapon, kinahanglan ang kalagkot, makapamahaw po, makapaniudto po, makapanihapon po. Magdun sa managpirti ni mong himsuka, mura ka ng Coca-Cola bitaw nga kasalo o lawas, Coca-Cola body. Mga pangandoys, mga dinontanan pero kasagaran sa babae. Karon og mag-cook-in ka na yung kurma, muna daghan bitaw itong wapa masira itong People's Park. Daghan kayo dito mga na bitong gitawag og DPWH. Nagpupuson way hawak. Grabe magasumbag yun dito. Pero di managautan. Ang makapadautan, kung nalundon na lang ka sumba, Domingong adlaw di ka kasimba. Dapat balanse. Amen? Kaya naamantay kalag. Daghang ron tao, wala gyud magtagad sa Ginoo. Mura lang bitaw, kana bitaw giingon sa Biblia, nga naipanghuna-huna nga hiwi, napoy panghuna-huna nga tulit. Pareho ta tanan naghuna-huna nga ang kinabuhi mubo lang, unya kita tanan mulabay lang, ang katong giingon na kung dili maayo nga panghuna-huna. Kana ganing maghuna-huna ta, total mulabay ra man ta diri, mamatay magyapon ta, dapat enjoy ta. Kay ang mga santos nga ilahang pandantaw, kay mulabay ra man di ay ta ining kalibutan na, dapat ato ning ikinabuhi nga ang tag-iya malipay kay dito matatanan dunggo. Amen? Dito matatanan pauli. Di naman ta kabalik. Di man ta pwede maingon sa Ginoo nga Lord, taga ipakuguso ka kinabuhi kay ako ng tarungon. Di na nako binuangan. Di ta pwede mo hangyo ana sa Ginoo. Ang ato lang karon ang panahon dili ugma dili sunod adlaw nga ang Dios atong dawaton sa atong kinabuhi. Wa man ta kabalo nya kadlaw sunod adlaw. Kay giingon sa Dios kitang tanan mamatay, wa man ta sultihi kanusa. Santo mga kauban. Kami dagang butilya diha. VIP mo din mo biya, sir? VIP na sila. Kana dito makabantay ta, kita tanan labay lang. Ito ang gisulat sa Kaalam ni Solomon chapter 3.
nga kung kitang tao nagtan-aw ta ni atong nangamatay, nagtuo tag kapildihan apan ang mga tao di nga nay pagtuo inig kamatay, naggunit di ay sa mga dagko kayong mahimayaon nga butang. Kay ang Dios nagingon, dili ikatandi ang imong pagpasakit diri sa kahimayaan nga giandam sa Dios puhon. Amen. Mo day niingon San Pablo, tindog mong malig-on og dili matarog. 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Pagkugi kamo sa inyong pag-alagad sa Ginoo, kay ang inyong pag-alagad dili gayud makawang. Unya Revelation kapitulo 14 bersikulo 13 giingon sa Biblia, palaran ug ulahan ang mga taong mamatay nga nag-alagad sa Ginoo. Bakit giingon sa Bible nga bulahan tanan mamatay? Nasi gisulting bulahan katong nag-alagad sa Ginoo. Kanang mo ato bitaw na matyan. Niya mo question tas kung ato bitaw kagalingon nga. Anong naabot mo ko dili? Abili mo ato ba? Tungod kay naigihaya. Kunya mga tanan na po ka, usa may pinakalindot na kong mahalad para niya. Di ba na may maghalad o bulak? Ang what we feel inside, pinaagi sa flower, we express outside. Muna ang outward sign of our inward feelings. Kana bitong daga, tagaan ni mo nagbulak, nangulitaw ha? Kauyon mo si sulitaw, murag nagkiligon, pero si kauyon na, hilasan yun na. Hindi pa musulti ng ulitaw, ngayon din ang daga nga, love yun po ang indahan. Kaya mo man ay expression, pero di na ka-compare sa halad na pag-ampo. Dito mis wangan ako na pa, hindi ka mis tagapan nyo, naglugaran na kabulang dito. Na yung taga downtown, taga andaw, abot dito. Iya ka na bang nga nakalayo, kaya kakauli ni gabi, kaway sa kena. Iya mabot mananaktan, di ka kasabat, kasayang. Amen? Mabot ang GDP, PSL, nagkasalungan, di ka katambong, kasayang. Katinayuan. Yan yan tulad ka dito, mga chika-chika. Kanang ingons mananabtan bitaw nga gi-approve sa simbahan, buhat sa kaluoy amo kinahanglan. Pag-ampo ilabi na sa misa, inyo kaming kahalaran. Way na tambal Kristiyanos kini nga kalisdanan. O sa ito ba? Sa langob among gipuy-an, inyo kaming panabangan. Isinati sa simbahan katong mga kalag mismo, unsa ang ilang pag-antos nga gisulti nila sa mga buhi, inyo kaming kahalaran. Kay diri sa langob nga among gipuy-an, di ba? Ang ilang gikinahanglan is prayer. Biblical. 1 Peter chapter 3 verse 18 to 19. Si Kristo namatay kausa diha sa iyang lawas patay apan sa espirituhanong bahin buhi ug miadto niadtong mga kalag nga nabilanggo ug nagwali. Kanang giterm niya sa Bible nga kalag nga nabilanggo, determinuhan na simbahan og purgatory. Kay ang langit di man bilangguan. Unya og impierno pud na di na pud moadto dito sa Kristo. Kay anak man ang mga dili katoliko, duha lang may destination. Kung mamatay nga maldito dili ka hinusol, ma-impierno. Mamatay nga buutan, malangit. Ang katong giingon niyang buutan, katong walay sala. Kinsa man nato may sala? Giingon man sa Revelation chapter 21 verse 27, walay bisan kinsang kalag makadirikta sa langit kung nay gamay nga buling sa sala. Kita tanan na magitay gamay buling. Amen? Kaya nang giingon sa Bible, sa mata sa mga laki, ang kaanyag o katahom sa baye, mao'y pinakatamis. Niya ningon sa Kristo sa Mateo 5, kung kaniadto,
muadto ang mga asawa sa asawa silingan nanapaw. Pero karon panahon ni Kristo, mututok pa lang kag babae nga naghuna-huna og di maayo, nakapanapaw na ka. Daghan man laki mo man ginaiya. Muagi ganang bay gani bisan gani mga senior usahay wanang nga Dios laruhon tanin ni agi. Panakla ba? Ngayon ni Kristo, mutanaw pa lang kag babae nga naghuna-huna dili maayo, nakapanapaw na ka. So kita tanan, subject yun makasala. Mutuo ka o musugot kag sa dili, lagi mga tao nga bisan pag gustuhon na to, di yun ganahan ang atong kanang kahiladman. Umangyo kita sa Ginoo, Lord, ngano di mo di ko ganahan ang tawhana, Lord. Baguha ko, Lord. Kay mo nagingon na 5:23 sa Mateo, inigsimba nimo, inighalad nimo sa altar sa Ginoo, na akay mahinumduman nga nagkalagot ka sa imong silingan, parinti, higala o igsuon. Ayaw sag simba, ayaw sag halad, ariglo ka sa tong imong kontra. Abti ko ta kayo, amahan namo, pasaylo ami sa among mga sala. Ingon nga nakapasaylo mi atong nakasala kanamo. Ang pangutana, tanan bang nakasala na to akong napasaylo? Di ba usahay mo excuse ta? Di pa ron panahon magtingog mi ay sunod na. Oh, di ba? Kung yung saon na lang mura ra pa Ecclesiastes kapitulo 9 bersikulo 12. Mura tag mga langgaw nga wa tagabaluman kanus atam litag sa kamatayon. Mura tag mga isda nga wa tagabalo kanus atam mabaling sa kamatayon. Unya karog atong dugay-dugayon. Pare atong isuon gihangyo sa inahan. Na pasayloan na ng imong kuya na. Sa di ko pasayloan na mabisan usay may tabo mahantod matay na lang lima. Ingong inahan. Na kuwarba tagabalo usay mahitabo ro gabi basin kuya ni mo simba ko mawala na niya ugma patay na. Naluoy ang manghod. Iya ko ginasin. Pasayloon na lang nako na sa kuya nga, na siya ma. Pero kung magbuhi ko gani na. Na ade kung bisyonis gito. To be continue gihapon ng babag man na. Kanang pride na to. Diba? Na yung mga tao nga dili na tagabantay. Mura na tag-skinsa para sa uban. Kaya niingon sa Mateo City, kapitulo 1, kapitulo 7, versikulo 1 nga to sa 3, abti kay tang bantay sa puling sa uban, usahay truso nga nanato kita. Kunya usahay maka tatar tagtao, naghuna-huna ta nga labaw ta kaysa nila. Makadungog ko usahay mga sapa ng ginikanan ug awayon yang anak. Ikaw ha? Wala pa nimo na kaon ni nakaon sa anak. Mo di man kana. Kana bitawng ingon nila nga langaw kunya nakapatong sa kabaw ang iya pong paminaw mura na po siya lagong, di ba? Namay nga na mura na po siya kabaw. Amigo pa na po niya kung sa may kalahian sa langaw o kabaw, Brad, tanong kung sa may Brad ingani Brad inig kamatay sa kabaw daghan manambong nga langaw. Pero ini kamatay sa langaw, huwag mo tambong kapaw. Takot rin siya. Pero may mga tao nga ingon nila, langaw, pero makapatong sa kabaw, mura na po kabaw. Pride man na. Gitawag na sa English term nga vainglory. Kana bitang position turns into power. Mahinga lang mo ba, sa di pala siya dato, di man na ang anak kinainan. Karon nga nakwartahan na, di na managan. Di ba na yung mga ingana? Mo man na sa una, daghang kay mainggit. Yan na po yung mga anak yung tinuod nga kinaiya. Pride. Kunya, 7 capital C na kuna din ang garbo. Amen? Di ko taboy din mo nagtingog o gubikil ka. Tamo ditong pamilya.
ako mong yung i-practice kay di man yung buanad anas di pa ko active o saan man ako ni pagkinabuhi ni pulong sa Ginoo pero di mo yung lisura. Akong asawa nilargag Manila uban akong anak ginaliman ka nabiyaan mas eroplano pag-uli iaway ko ikaw nga nung ako may pagkasad-on nga ikaw may gagunit sa ticket so mga nagsulti ko sa orasan ng flight pag-uli ipagnan bitaw ko og cellphone kuna dakong away ni. Imagine, Crosses Manila nakos Davao nag-away ni. Sumot nagtapad ni. Kunya na hinungdong man ko sa gingon San Pablo Ephesians chapter 4 verse 26 nga kung masuko ka ayaw palungtara kay ang kasukog maugmaan makonsider na nagpagdumot. Babag na nga ang Diyos malipay. Ingon na ito nga sige, ako yung unang tingog galing, obligado kay kabantay mo tas pulong sa Ginoo. Pero saan mo pag-connect nga sirado ang cellphone? Akong ikontak akong anak, ni kunak ingnas mama sorry, automatic nangayo kung siya pasaylo. Diyan mo makita nga, o dili di kakita imong igsuon sa mali, unahag tanaw imong mali, aron siya hinay-hinay makabantay nga siya po di ay dunay mali. Pero tudloon ganin mo, ang imong tudlo ka ba pag-uog mo. Ikaw mo sayop, isa raya, limo tulog. Amen? Mo nang giingon garbo, babag na sa atong pangandoy nga kaluwasan. Ikaduha, kasuko. Ang kasuko, dili dautan, dili sala. Pero mulungkad, dito na ang sala. Kanang hatred namin iservisan namatay unya niingon mang mananambal kay nidagok magmananambal gidaot kuno iyang anak karon pagkamatay tirting sa kuas ginikanan dali man kisabay malipay ginikanan nimong anak pay nagasto gidaot pas barkada nitambag kung mananambal butangin ninyo piso ang lungon nakapantay na ba mo ang lungon ay piso aron daw di katulog tong responsable. Karon pag-abot na mo, siyempre, ang kulong ni Kristo sa City Palabras, pinakauna yun niyang word, pagdupa niya sa cross. Lucas chapter 23 verse 34. Ingon si Kristo, Amahan, pasaylua sila, kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Nangutana si San Pedro, Matthew chapter 18 verse 21 to 23. Ningon siya sa Ginoo, Ginoo, kung ang akong igsuon makasala, kapila ba nako pasayloon? Kapito ba? O sa itubag ni Jesus? Dili kay kapito lang. Kapituan kapito. Meaning, dili ta dapat magdumot anytime atong i-prepare nga katong atong igsuon bisan wala pa pangayua ang pasaylo, willing na ka mo pasaylo. Amen? Nabisan sa GDK o sa highway pagkasinagtanay, bisan tong nangalagad, kung sa may hinungdan daghang Katoliko na bugnaw. Unya, inibalhin nila dito speakers na di Katoliko, mo testimony, sa Katoliko pa ko, maoy kayo ko. Pasangingnan man ang Katoliko o mamagtudlo na. Kaya na to makinabuhi, ang simbahan kanunay nang nagpahimangno sa tao, kay ang simbahan mao ang nagtanaw sa espirituhanong bahin sa tao. Amen? Mao na'y purpose ganong gimuntang ni Jesus, Matthew 16:18 to 19. Ingon siya, tukuron ko ang akong simbahan, bisan ang impyerno kamatayon, dili makalumpag niini. Kay tungod kabalo si Jesus nga kita, anytime makasala. Naay sakramento sa pagpakiguli, unya muampo tas Ginoo, mas nindot yun mo simba ta sa simbahan sa Dios. Nanguban, naman ko'y simbahan sa uban. Ang giingon sa Biblia, isa ka simbahan. Tultulan tang asa kong simbahanan na ay mga standard references. Walay gipaboran. New Book of Knowledge, naapod sa International Encyclopedia, Volume 15, page 520. Giingon dito, there are two equally valid definitions of the Roman Catholic Church.
comparable to the twofold nature of Jesus Christ, its founder. Isa'y founders Katoliko, sumala sa mga references, si Kristo. Jesus Christ. Unya ang founder ng pahimangno sa Biblia, Mateo 24:24, daghan magdala sa akong ngalan, daghan pud malimbungan. Mo kay hinungdan ron, nagkatag na ta. Dito Christian, dito Christian, dito Christian, pero wa makahiusa. Ngano man, kay di man pwede masayop si Kristo. Iyahan namang gisulti daan, mahitabo yun na. Kay naana sa Marcos Kapitulo 13, versikulo 31, mahanaw pang langit o yuta, nung ka ang pulong sa Diyos masipyat. Amen? Kung inibasa nimo sa Bible, kay Word of God man na, tuho gyud nga kana, mudangat o mahitabo. Kay ang gahom sa Diyos, walay makalabaw. Sirach chapter 42, verse 18 to 19, ang Diyos na sayot na tanan sa mahitabo, bisan pagkatong umaabot. Munang atong kinabuhi igsuon, isalig tanis Ginoo tanan. Kabalutan na mamatay ta, kay giingon niya sa Biblia, pero wa man ta niya pahibala, asa dapit mahitabo. Wa ta niya ingna kanos mahitabo. Kay pahibalon pa lang ta, magdispedida jugo. Kana ditong makabalo ka pizza sa imong pag-abroad, magdispedida juga. Katong sugilanon sa Maldito, nanghambog siya, amigo kuno niya sa kamatayan. Taon-taon ni abog bitaw, nagdagkarik, murag nungkit bitaw saging. Sila, na naman, ayaw pong i-jamming dito lagi. Sa imo na kung buhaon, Brad, ingon sa kamatayan, okay, imo na magtakna. Sa hangyo lang ko, total last na bitaw niya, dispedida sa ta. Iyan gipadayon, na po siya'y kumpleto dito siyang rate ng mga Red Horse, ipainom, ipakanta pa, nahubog sa kamatayan, nakatulog, ikuot ang bulsa, sus pagtanaw niya sa listahan, iya mangalan mo nas una. Niya tanaw niya tulog man, gitanggal niya ngahan sa una, gibalhin sa ulahi, maldito din siya. Pag mata ni kamatayan, pero nilipaya kay nalingaw yan, ipainom, ipakanta, salamat Brad, imo kong gilingaw. Sa tinuod karong adlaw, ikaw untay patyon. Pero kay nakautang man ko ni mong kabubuton, dili na kung patay sa ulahi. Sus, ipalhin man niya sa ulahi. Ang mensahe igsoon, bisag unsa taga-iglas, hurot yun ang dangog na to basta ato ng adlaw. Amen? Nagingon sa Sirach at Ecclesiastes chapter 1 verse 7, mas nindot ang adlaw sa atong pagkamatay kaysa adlaw sa atong pagkahimugso. Init kahimugso nimo, ang tanan nagmahal nimo nagkatawa. Iampo sa Ginoo nga mabali. Init kamatay nimo, ang tanan kong naglibot naghila. Meaning, nagkinabuhi kag tarong. Amen? Kaya kung di ganin mo tarungon ang kinabuhi, daghan tao ini kamatay nimo, dili maghuna-huna o kaguol. Kadungog namin itong Brad Bill, pagkamatay sa silingan desa, namatay o kagwa mo. Lain na term mo. No? Mo dito ang bisan kinsay mo silingan, halarig yung patampo. Amen? Kay bisan Matthew chapter 5 verse 44, si Kristo mismo ningon, bisan itong hinungdan sa imong kasakit, i-appeal sa imong mga pag-ampo, ayaw yun panunglo, kay mo balik ng tunglo nimo. Bisan imong kaaway, higugmaa. Sa yun ba na, Brad? Lisod kayo na higugmao ng kontra. Ingon pang pare, higugmaan ninyo ang kaaway, kay wala ipaagi nga kita malangit, kundi atong ihurot o tagak ang tanang negatibong pagbati.
Ingon ang asawa siya pa na, Dad, ako na itong pasayloon tong akong kaaway, Dad. Ako na itong higugmaon. Pilting di payas ba na? Salamat. Nasimba ko sila, tandog siya ba? Paglingi niya ron gaya niyang kalaban ni Simba mampudi ay ingnan niya ba na, Dad, ang kulira to wala doon. Pagkingos pare, ipakita ang inyong panag-ig sa unay. Huwag yung sumulingis to. Diri na si Borsig Kanding manungay bitaw. Di ba nakabantay ta simbahan? Daghan mag-peace video nga ang mata na subos. Kana bitaw dili takatutong usahay kay mo natay gili kanan. Mo dito ng natay utang dito dapat dagan-daganan tagu-taguan kun dili prangkahan. Kay ingana ang paagi nga ang Dios malangkot. Amen. Tanggalon ang pride, tanggalon ang anger. Unya kana bitang avaris. Kabalo batas kinayang avaris kana bitang sirok. Ang gisulti ni Kristo, Luke chapter 12 verse 15. Ang tinuod nga kinabuhi wala sa butang nga gikutan sa tao, bisan unsa pa siya kadatot. Kay ang tinuod nga kinabuhi naas Ginoo. Amen. John 11:24-25 ingon si Kristo, ako ang pagkabanhaw, ako ang kinabuhi, ang nagtuo nako bisan mamatay, mabuhi, kung ang buhi nga nagtuo nako dili gayud mamatay. Jesus said, I am the resurrection in the life. Pero bisan siya kinabuhi, sa krus ang iyang edad 33. Amen. Kay iyang gidimo nga dili mahinungdanon taas nga kinabuhi, ang mahinungdanon na ay pamalandong. Unang kita din na tamayog, simba ko palayo. Ito makapalayo ka ng tuo-tuo bitaw sa mga Kristiyano uban. Kay manambag man to mga hantong. Kung naaday mamatay sa baryo, muingon kong idaran nga, buakin ninyong plato, iniglubong. Kay para wala na yung musunod. Bugtuin ninyo grosaryuhan para wala na yung musunod. Sus, nasundan bitaw pagkasunod si Mana, ingnan, ingon kaway musunod, dibuak-buak pa na mo itong plato. Ingon po itong pilosopo, gamay po itong plato, hindi pos-pos-pot. Isaguton pa nato ng bangkira, kay mo'y pulong sa Diyos o balaod sa Diyos nga ang tao mamatay, di nakapugong sa atong kahatmo. Kanang gibati na to nga, patuo-tuo nga, ayaw mo pagulay kamunggay ha, kay maharos ka. Di na mahalin ang kamunggay ng tao na mahaya. Ngayon mga daghang tuo-tuo, ayaw ibalik sa pultahan kay diha gisulod. Akong papa mo na itabo na, dili ipabalik sa pultahan. Niya mong balay ni pultahan, apiki kayo, dito sa bintana ipalusok. Among gidawat, kasapaan mi, nga dili patabangon kay tagtungod. Taon-taon, gisaka ang lungon, kami tanan di pasuong. Ingon pa kung iyan, way lingi ay na, kay mulingi gani ka, ang imong malingi, disgrasya mo, sunod na kamay. Hasta pagkinig noong murami ipayuok kanan. Huwag yun ang lingi, nahulog po din, lingi-lingi. Akong parinti na tamakan sinilas niton, dito close nagsunod betso na. Lingi, pagka madiscross dito. Usahay, batiun ka na. Kana bitang pagbati nga na atay kahadlok. Pero ingon si Kristo, Juan 14:1-3, ayaw mo kahadlok. Ayaw mo kaguol. Salig mo sa Diyos o salig mo kanako. Sa balay sa akong amahan, daghag lawa. Sa versikulo 6, niyon siya, ako ang dalan, ang kamatuoran o ang kinabuhi. Amen? Walay makaadto sa amahan ug dili moagi kanako. Kita daghan tag dalan-dalan. Okay.
Okay. Daghan pagdalan-dalan. Ang ato usahay di tagaigos pagtuo, muindra tag tuo-tuo. Diba? Daghan pagkaihamtong ang kalag kunos manat minantay, mabalhin kunos manana. Makita na ganit alibangbang, baying-baying, lukton. Moingon din ng uban, ayaw nyo hilagti ng butik ha kay istiya ninyo na. Diba? Pero tingwapaha silang iyaan na himong kaluto. Kaya daghan hantong tublo anak. Moingon pag yung ayaw mo panlaba, ayaw mo kaligo, ngayon na nakanabran. Ha? Yung moingon pag ngilad kaayo na abi ni mo kita maligo, mangilad atong baho. Daghan buhi una manimaho o buhay liguay. Nya gingon dito sa panultihon, cleanliness is next to godliness. Munang kanang mga patuo-tuo, bahala di na maabulis tanan. Di na mapisaw tanan. May na lang makuha-kuhaan. Kaya giingon sa Tagalog nga sa lawikain, kapag nangingibabaw ang kasinungalingan, maisan tabi ang katotohanan. John 14:6, si Kristo ang katotohanan. Amen? Munang ipalig yun si Kristo ang highlight. Dito kita manukat, kining ginabuhi ang Lord, kung imong kuhaon Lord, hinaot imo kong pasayloon sa akong mga sala Lord. Unsa man ang mga tagitip sa akong kalag Lord, apasa Lord, kay ana ang Dios, manay nature sa Dios, mapasayloon kaayo ang atong Ginoo igsoon. Di na kinahanglan mo balhin patag born again. Di na kinahanglan mo balhin patas mga ministries, mga communities nga dili Katoliko. Sa pagkabinunyagan pa lang nimo igsuon ang threefold mission of Christ, kung imo nang itininuod sa imong kinabuhi, bisan dili ta daghang kwarta, bisan dili ta dagkog balay, bisan wa tay sakyanan, basta naa ang Dios sa atong kinabuhi, siguradong dato ka. Amen. Kay Salmo 24:1, ang atong Dios maoy tagiya sa tanan. Pero wa kay Ginoo, puro broy pakas na nga matay. Daghang kwartahan dito magbalik tayo. Ang tinuod nga bahandi, kalinaw sa kalak, kalinaw sa hunahuna, kalinaw sa kasing-kasing. Kinsay makahatag anak? Si Kristo lang. Juan 14:27, ingon si Kristo, my peace I give unto you. It's the peace that the world cannot give. Kalinaw nga kung nihatag ninyo, ihatag ninyo ang kalibutan, di makahatag anak nga kalinaw. Try. Ayaw pagdumot, ayaw kalagot, pulihig paghigumang kung pasaylo, ayaw pagdinalo, ihatag sa Dios imong talent, time, o presyon, makabaton ka peace of mind, heart, and soul. Amen? Yan, pangalaga Diyo, pangalaga. Bisan sa ginagmay paagi, tabungi imong kapilya, pag-active sa imong kapilya, kung kawa ang imuhang mga gisaad sa bunyag, adtua ang Ginoo di kadomingo simbahan. Yes, ang Ginoo bisan asa naa, pero gitudloan jud ta nga pinakanindot nga lugar nga siya atong daygon, simbahon ug pasalamatan dito gyud sa simbahan. Way rason nga di ta kadto kay di naman ron pareha atong gi-lockdown. Amen? Nga, puhon sa misa na may master, no? Atong i-appeal sa atong paghalad santos nga misa, dili lang kalag ni Brad Alfredo. I-appeal po nato itong panang kalag sa nangamatay. Waman takabalog, asa ang ilang kalag. Ang ato lang pagpaniguro, kay sa Biblia ditudlo, ang pag-ampo, dako kayog matabang sa kalag. 2 Makabyo 12:43 ngadto 46. Balaanon makaluwas ang pag-ampo pahinungod sa mga kalag. Apil na to si Alfredo. Aron sila kabadbaran sa ilang ginagmay na sana. Salamat kayo sa inyong pagbuyog sakripisyo.
Salamat sa may nitong pagdawat sa Nadila family. Daygon ang Diyos, maayong gabi ka natong tanan. Mamalandong ka mga igsoon. Palihog sa katulog. Sa matag pag-ampo, umaingon kita, Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Ibanaw mo ang mga minatay. Ihatag sa mungsun nga si Alfredo ang kinabuhing tunhay. Kini among ipangayo nga puno sa pagto. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Gisad mo ang paraiso sa nagbasol nga kawatan. Dada kining among igsoon nga si Alfredo sa kalipay sa langit. Kini among ipangayo nga puno sa pagtubo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Sa pagbunyag niya, ang among igsoon gihugasan o gidihugan sa lanas sa kaluwasan. Ipon sa imong mga santo. Imuha siya nga may uban. Kini among ipangayo nga puno sa pagtubo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Sa imong lawas ug dugo siya gilikson. Igatag siya guna sa imong gingariang langit mo. Kini among ipangayo nga puno sa pagtubo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Alam usab nato kayo sa dinhi aron magkinabangay o magpinasayloay kita o karon makaandam kita sa pagdawat sa atong kaugalingong kamatayon. Pinahagi sa paghahiusa kang Kristo sa unahuna ulong ug sa buhat. Nangamuyo kami kanimo Ginoo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Amahan, kini ang pag-ampo sa imong katawhan. Tinaon nga dunggon mo kini ug tubagon pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Tiniusa kang Kristo, layo tilang madunggan pagsangpit samahan subay sa mga pulong nagtudlo ka nato sa atong manunubos. Pagdayo ng imong ngalan, umabot ka na mo ang imong hinalian. Matuman ang imong pagbuot din sa yuta mayroon sa langit. Ang magalo na mo sa mga adlaw. Dapat ka na ang maglawa. O pasaylo ang kami sa among mga sala. Ingon sa iyo kami sa mga sala ka namin. O piliin mo kami iyong sa langit. Inumaan sa kami sa kadagdagan. Mag-ampo kita at pagtungan mo. Mahigog mao nga mahan ang imong mensahe kanamo karon. Nagapadugang sa among pagtuo paglaom itugot nga malig-on kami. Panaw sa kamatayon kay nasayod kami nga luyon niana anaa ang kimatuon nga kinabuhi hiniusa ni Kristo among Ginoo. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kang Alfredo o Ginoo. Kung hindi mahayag at Tutulan kaunta sa mga anghel sa Ginoo ngadto sa paraiso. Sugaton kaunta sa mga martir o mga santos sa langit. Ug dadon sa kangadto sa syudad nga balaan ug tunhay nga Jerusalem. Amen. Ang Diyos sa gugma ug kaangayan, ang Amahan ug Anak ug Espiritu Santo manalangin kanatong tanan. Diha sa atong mga pag-ampo ug nagatultol kanato sa dalan sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Natapos na ang atong pagsaulong sa pulong sa Dios. Sinaon unta nga magpadayon kita sa paghigmaya kaniya diha sa pagbuhat ug matarong uban sa gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Atong awiton ang katapusang awit palihog sa paglingkod.
sa kahangturan, ikaw papahandumon ko. Kung mahal ko, sama ko sa may gabi sa tanan. Salamat sa mga jikit nyo sa Sinti de Dios Magbarbaris. Jikit sa Santo Niño Suba, si Brad Diaz, ang nagpaambit nato. O pasalamat din ang PSA sa Gatdula, si Brad Richard. Napag din PSA sa Vicente Ferrer, si Brad Turipen. Salamat din sa mga kaumpani si Gatduloy, din San Roque, sa pagduyog sa pamilya na nagpangutan. O ang sa mga Katolik na depende sa Pedro Catedral. Salamat kayo sa pagtawag ka mo. Daraygon ang Ginoo, mayong gabi ikadugtong. Matigas ba? Mga tutod ka dito.